Sa buhay, maraming beses kang magmamahal, pero may isang taong hindi mo makakalimutan. Hindi man siya ang makakatuluyan mo, siya naman ang magbibigay kahulugan sa buhay mo. Si Kate sa edad na 23 ay hindi pa nagkaroon ng seryosong relasyon. Maganda naman siya, matangkad, payat at may fair complexion. May nanliligaw din naman sa kanya noong high school, may nagpadala ng sulat at pumunta sa bahay nila pero wala talaga siyang maramdaman. Kahit yung iba na may crush sa kanya ay iniiwasan niya pag nalaman niyang may gusto sa kanya. At noong kolehiyo may mga nanligaw din naman sa kanya. May nagpadala ng sulat, may dumalaw, may nagtapat at nagbigay ng regalo. Pero lahat sila ay iniwasan niya. Pagkalipas nga ng isang taon na bakasyon sa probinsya ay bumalik siya ng Maynila para maghanap ng trabaho. Sana magka-BF na ako, ang dasal ni Kate. Ano kayang pakiramdam ng may nagmamahal at minamahal? Nakausap pa rin ang sarili. Yung susunduin at ihahatid ka sa sakayan pagpapasok sa trabaho. Ang nangangarap pa ring sambit ni Kate. Gusto niya na talagang magka-BF? Hindi katulad nung high school at college na wala pa talaga sa isip niya. Pero ngayon ngang may trabaho na siya ay gusto niya ng maranasan. Hanggang isang araw habang naghahanap sila ng malilipatan, kasama ang Ate May at Ate Gina, nakita niya ang lalaking nakacycling na nakatalikod sa loob ng bahay nila. Napatingin siya rito at napaisip, "Tito na siguro ako magkaka-boyfriends ang pabulong nito," na hindi man lang nakita ang mukha ng lalaki. Pagkalipas ng ilang linggo, ay lumipat na sila kasama ang mga kapatid niya. Parang apartment ang style ng uupahan nila. At ito ay may 3 pinto. Sa unang pinto niya nakita si Mr. Cycling na sa pagpasok ng gate ay makikita mo agad. Sina Kate at mga kapatid niya ay sa pangalawang pinto pero kalaunan ay lumipat sila sa pangatlong pinto. Ano ba yan? Nakalimutan ko ang susi ani sa sarili ni Kate. Maya-maya nakita niya ang lalaking nakacycling. "Miss, upo ka." Sabay bigay ng upuan kay Kate pero tiningnan lang ito ni Kate. At hindi niya ito pinansin, na nakasalampak sa sahig sa tabi ng pinto. Bihira na nga niyang makita si Mr. Cycling dahil ito'y pumapasok sa kolehiyo at si Kate naman ay pumapasok sa trabaho. Si Mr. Cycling, gwapo siya, maganda ang mata, matangos ang ilong at kissable lips. Kaya nga crush niya ito. Sa totoo lang hanggang crush lang talaga siya noong high school at college. Nagkaroon siya ng high school crush, si Mr. Teng Bingwit style, na hinangaan niya ng ilang taon. At nung college naman ay si Mr. TDHR na lagi niya itong binabantayan. Pag-uwi na sa boarding house, dahil nakatira sila sa isang compound, at tumagal din ang paghanga niya dito ng 1 taon. Simula noon wala na siyang naging crush. Si Mr. Cycling ani Kate sa sarili, kunyari bibili ako. Sabay biro ni Kate, "Wag mong isipin yon, mahal ka nun." Ang pabirong bati nito kay Mr. Cycling na nakaupo sa harap ng pinto nila na napangiti lang ito. Lumipas pa ang mga araw at buwan hindi pa rin sila nakapagkwentuhan ni Mr. Cycling. Paminsan-minsan nakikita niya ito sa tapat ng bahay nila. Isang araw habang naglalakad si Kate sa kalsada, makakasalubong ko si Mr. Cycling, bulong nito sa sarili. Binati siya nito na nakangiti sabay sabi, "Halika," sambit nito. Sabay hawak sa kanyang kamay na ikinagulat naman ni Kate. Sabay sagot, "Saan?" Ani Kate. "Sa tita ko," ang sagot nito. Sabay lakad ulit. Isang araw, habang naglalabas si Kate sa tapat ng pinto nila ay namalayan niya na lumapit si Mr. Cycling sa kanya. Tawagin na lang natin siyang Dave. At sa unang pagkakataon nakipagkwentuhan ito sa kanya. "Alam mo ba hindi pa ako nagkaroon ng best friend na lalaki?" Kwento ni Kate. "Simula ngayon mag-best friend na tayo," ani Dave sabay nakipagkamay. Yun nga ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan nag-usap ulit sila at sa bawat araw nga hinahanap na nila ang isa't isa para magkwentuhan. Pinangatawanan na nila ang pagiging mag-best friend. Pagkalipas ng ilang araw, iniwasan siya ni Dave na ipinagtataka naman ni Kate. "Anong nangyari?" Ang takang tanong niya sa sarili. "Ba't niya ako iniiwasan at ayaw niya akong kausapin?" Ang naguguluhan pa ring sambit nito. Hanggang kinausap siya ni Dave. Nasa rooftop sila ng inuupahang apartment ng tita ni Dave. Madilim na noon, saksi ang buwan at mga bituin sa kanilang pag-uusap. Magkatabi silang nakaupo na pinapakiramdaman ang isa't isa. "Di ba alam mo na may nililigawan ako sa school?" Ang panimula ni Dave. Pero nabaling sa iba yon, patuloy nito. Habang nagsasalita si Dave, pakiramdam ni Kate ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso at ramdam niya na ganun din kay Dave. Kakaiba ang naramdaman ni Kate noong oras na yon. There are butterflies on her stomach, ika nga ng kasabihan. Alam mo ba kung kanino
Nabaling yon patuloy nito na sandaling namayani ang katahimikan. Sayo, sabay tingin sa kanya, na lalong ikinabilis ng tibok ng puso ni Kate. Biglang napaisip si Kate, sabay tanong, di ba mag-best friend tayo? Ang naalalang sambit nito. Oo nga sang-ayon naman ni Dave. Paano yan, bahala na, ang naguguluhang sagot ni Kate. Kaya nagkahiwalay sila ng gabing, yun na magkaibigan pa rin. Hindi akalain ni Kate na sa ilang linggo na pag-uusap nila ay nahulog na agad ang loob sa kanya ni Dave. Na hindi niya rin ikinagulat dahil sa ilang araw na pag-uusap nila ay hindi niya rin maipaliwanag ang saya na nararamdaman. Kinabukasan nag-usap na naman sila ni Dave. Magkatabi silang nakaupo habang papadilim na. Pinapakiramdaman nila ang isa't isa. Bumibilis na naman ang tibok ng puso ni Kate at ramdam niya na ganun din kay Dave. Maya-maya nga ay hindi na nila napigilan ang kanilang nararamdaman, sabay lapat ng kanilang mga labi, na lalong nagpabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Pakiramdam nila pareho lang sila ng nararamdaman. Mahal na nga nila ang isa't isa. Iyon na nga ang simula ng kanilang pag-iibigan. Lagi na silang magkasama, umiinog na ang mundo nila sa isa't isa. Kulang ang araw nila pag hindi nakita ang isa't isa. I love you so much, ani Kate, sabay yakap kay Dave. Halata naman pabirong sagot nito. Nakakainis ka ang kunyaring asar na sagot ni Kate. I love you so much, seryosong sagot ni Dave habang nakayakap ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, naramdaman nga ni Kate kung paano magmahal at mahalin, kung paano pahalagahan at protektahan. Masarap pala ang pakiramdam ng may nagmamahal at minamahal, na kahit wala silang pinag-uusapan basta't magkasama sila. Tuwing hapon nga ay mag-uusap sila sa tapat ng inuupahan nila. Minsan humikab si Dave at nilagay ni Kate ang daliri nito sa bibig niya. Huwag mo nang gawin yan. Makakagat ko ang daliri mo. Saway ni Dave, pero inulit pa rin ni Kate. Aray, ani Kate, dahil nakagat ni Dave ang daliri niya. Sabi ko sa'yo, ani Dave. Ano ba yan ang lakas ng ulan? Ang bulong ni Kate habang nakasilong sa isang establishmento. Maya-maya nagulat siya nang makitang parating si Dave na may dalang payong. Paano mo nalaman na nandito ako? Takang tanong ni Kate. May nakapagsabi sa akin na umalis ka, kaya sinundan kita, sagot nito. Na ikinatuwa ni Kate. Pakiramdam niya si Dave ang knight in shining armor niya. Masaya nga ang bawat araw na kasama niya si Dave. Natupad nga ang pangarap niya na hatid sundo siya nito sa sakayan. Na tuwing papasok siya sa gabi ay ihahatid, siya at susuduin naman siya paglabas niya ng 10:00 ng gabi. Saan na kaya si Dave? Bulong ni Kate habang pababa ng tricycle na palingalinga. Maya-maya nga makikita niya si Dave na naghihintay sa kanya at sabay na sila pag-uwi. Ba't iba na naman ang pwesto mo? Takang tanong ni Kate. Iniiba ko talaga ang pwesto ko para safe, paliwanag nito. Sabay lakad pa uwi. Minsan dadaan sila sa eskinita habang nakahawak kay Dave. At kahit nagtatahulan, ang mga aso pag dumaan sila ay tuloy-tuloy lang ang lakad nila. Pakiramdam ni Kate safe siya pagkasama niya si Dave habang naglalakad sila, lalo na pag gabi ang labas niya sa trabaho. Pag araw nga ng linggo, ay sabay silang magsisimba. Minsan naman ay mamasyal sila, manonood ng sine at kakain sa labas. Minsan pagpapasok sa trabaho si Kate sa umaga ay madadaanan niya si Dave na natutulog sa labas ng pinto at malimpungatan nito pag dumaan siya. Akala ko kung sino ani, Dave na mapabalikwas ng gising. Minsan binigyan siya ni Dave ng papaitan na ulam at sarap na sarap si Kate kasi first time niya lang natikman yun. Luto ni Papa, sabi nito. Isang araw, nakita ni Kate na kausap niya ang babaeng kapitbahay nila na para silang naghaharutan. Kaya nainis si Kate nung makita niyang nakipagharutan. Ito kay Dave, for the first time nakaramdam ng selos si Kate. Pero para kay Dave wala lang yun. Kasi alam niya na faithful sa kanya si Dave. Masaya nga ang mga unang linggo, buwan at taon nila. 3 oras na pala akong late. Ang bulong ni Kate na nagmamadali at nag-aalala. Pero baka umuwi na yon ani sa sarili. Pero nagulat siya nandun pa rin si Dave at naghihintay sa mall kung saan sila magkikita. Ba't mo naman ako hinintay? Ang inis na sabi ni Kate. Nakapitong soft drinks na nga ako, sagot nito. Kasi nga dapat umuwi ka na kasi ang tagal kong dumating. Ang yamot pa ring sagot ni Kate. Na kahit nga sakay na sila ng bus, pauwi ay nainis pa rin siya. Siguro nga naging spoiled siya kay Dave dahil nasusunod ang gusto niya. Away-bati nga sila minsan, pero hindi naman nila matiis ang isa't isa. Hello? Sabay bati ni Dave habang nakatanaw sa kanya. Sabay kaway din ni Kate na sa pagtingin nito sa kanila ay makikita niya nga si Dave na nakatingin din sa kanila. Nandyan ka na pala, ang inaantok na bati ni Dave habang nakaupo ito sa jeep na naghihintay sa kanya. Sana hindi mo na lang ako hinintay. Ang nag-aalalang bati ni Kate.
Mag-alas 12 na ng gabi at maaga pagigising si Dave para pumasok sa eskwelahan pagkatapos sa trabaho. Kaya pa naman sagot ni Dave na kahit nga inaantok na at pagod ay hinintay pa rin siya. Matulog ka na, ani Kate. Usap muna tayo kahit sandali, sagot naman ni Dave. Kaya kahit alam niyang pagod at inaantok na ito, ay nagkwentuhan muna sila saglit. At isa yun sa nagustuhan ni Kate kay Dave na kahit nahihirapan na siya ay pinaparamdam pa rin nito ang pagmamahal sa kanya. Naglalaan pa rin ito ng oras sa kanya kahit pagod at inaantok na. Si Dave mapagmahal siya, maalaga, responsable at matiyaga, na kaya niyang maghintay kahit ilang oras. Araw ng mga puso, binigyan ni Dave ng card si Kate. Para sa iyo, aking mahal sa araw ng mga puso. Ito ay may kalakip na sulat. Honey Kate, the only way and gift that I can give you is to love you honestly at hindi kita lolokohin. I love you so much. Kahit meron ka na sigurong iba, taon ang lilipas bago kita makalimutan na minsan nagmahal ako ng totoo at higit sa buhay ko. Honey, I love you and I always will. Love, Dave. Paminsan-minsan nga ay nagkakatampuhan sila at sa ilang beses nga natampuhan nila, biglang nagdesisyon si Dave na maghiwalay sila. Sobrang nasaktan noon si Kate, kung saan mahal na niya na ito na habang naglalakad siya papasok sa trabaho, ay parang wala siya sa sarili. Lumipat na lang kaya ako ng tirahan, ang biglang naisip ni Kate. Para hindi ko na siya makita, ang malungkot na bulong, nito sa sarili. Tumingin-tingin na nga siya ng malilipatan para makalimutan na si Dave. Pero isang araw pumunta ito sa kanila at nakipagkwentuhan at nasundan pa ng mga ilang araw. Kaya nagtaka si Kate at tinanong si Dave, tayo na ba ulit? Takang tanong nito. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Sagot nito. Simula nga noon, masaya na naman sila. Isang araw nagkasakit si Kate. Inalagaan siya ni Dave, pinagluto at sinubuan para makakain. Pero nung nagkasakit si Dave ay hindi nakadalaw. Si Kate, hindi mo man lang ako dinalaw? Ang tampong sumbat ni Dave. Kasi nga, nahihiya akong pumunta sa inyo. Ang paumanhing sagot nito. Paminsan-minsan pumupunta sila sa rooftop para magkwentuhan. Masaya silang nagkukwentuhan habang nakatingin sa buwan at mga bituin. Isinama rin ni Kate si Dave nung nag-excursion ng kumpanya nila kaya maghapon silang magkasama at nagsaya. At nung mag-night swimming sina Kate at mga classmates niya nung high school ay sinama niya rin si Dave. Noong 11 months sila ay sinulatan siya ni Dave, Kate. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang ginawa ko para matamo ang kaligayahang ito at ang pag-ibig mo. Alam mo, ito na yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sana hindi ka rin magbago. Dave, mahigit 1 taon na sila, ay nagkatampuhan na naman sila. Kaya sinulatan siya ni Dave. Honey, isipin mo na minahal kita ng higit sa buhay ko. Kung makakahanap ka ng ibang mamahalin, sana yung malagpasan ng tayog ng pagmamahal ko. Thank you and I love you and I always will. Mahal kita, more than you'll ever know. Si Kate naman ay nagbigay ng card kay Dave noong 1.5-year anniversary nila. Dave, I don't know what will happen between us, in our relationship, in our future. If I can have you till the end of time or you'll be gone in my life. Honey, kahit iwanan mo na ako at mawawala ka ng tuluyan sa buhay ko, I still treasure you and our togetherness till the end of time. Love, Kate. Punta ka sa trabaho ko, may libre akong meal stub, ang masayang sabi ni Dave. Isa nga yun sa reward bilang model employee kaya masaya siya. Napinuntahan naman ni Kate at masayang kumain doon. Kaya hinintay niya na ang paglabas ni Dave at sabay na silang umuwi. Nung nagtrabaho nga ito sa malayo ay pinapunta din siya. Punta ka dito, text ni Dave sa kanya. Ang layo naman siguro, saka hindi ko alam papunta dyan, sagot ni Kate. Sakay ka lang ng bus diretsyo na yon turo sa kanya ni Dave. Kaya kahit malayo ay pumunta si Kate nung day off niya. Kaya nagkasama na naman ulit sila. Dahil ilang linggo na silang hindi nagkikita o nakakasawa na ang pagiging contractual, himutok ni Dave. Gusto ko na ring magkaroon ng tuloy-tuloy na trabaho. Patuloy nito. Naawa nga rin siya kay Dave dahil lagi na lang 6 months ang trabaho niya. Samantalang siya ay regular na at may magandang trabaho at mga benepisyo. Pag masama nga ang loob sa kanya ni Dave ay dinadaan na lang niya ito sa sulat. Ever dearest Kate, alam mo kahit bagyo. Kahit buhay ko ang kapalit gagawin ko, maipakita ko lang kung gaano kita kamahal. Thank you. Sorry sa mga ginawa ko and I love you very much. Sumunod na araw ay sumulat na naman sa kanya si Dave. Ever dearest Kate, I'll always stay with you for the rest of my life. No one can replace you in my heart. No matter what happened, my heart and soul is only for you and it will be forever. Mamahalin kita ng buong puso. Ikaw lang ang nag-iisa na Kate sa buhay ko. I just want to let you know and to the mobs around, you that I love you very, very much. Dave. At noong magbakasyon nga si Kate ay binigyan siya ng card ni Dave malapit na ang 3-year anniversary nila nun. Wish we could be together, Pa. Advance happy anniversary. Pa, I love you very much. Still hoping for Dave. Isang araw habang naglalakad, sila kasama ang kaibigan ni Dave. Wow, may bulaklak. Ani Kate nang makita ang babae na may dalang bulaklak. Pre nagpaparinig ani ng kaibigan nito.
Gusto mo, sagot naman ni Dave. Pagkalipas nga ng ilang araw, binigyan siya ni Dave ng bouquet of flowers. At masaya naman si Kate na binigyan siya nito dahil nga nagparinig siya. Sa araw-araw nga na pagsasama nila, ay marami na rin silang nabuo na memories, joy, sadness, and tears. Kaya hindi akalain ni Kate na unti-unting magbabago ang lahat. Malapit na silang mag-3 taon ay lagi na nga silang nag-aaway. Nagbago na nga si Dave. Hindi rin alam ni Kate kung bakit. Basta ang alam niya nahihirapan na siya tuwing nag-aaway sila. Hindi na niya alam ang gagawin. Masaya naman sila nung mga 2 taon sila. Pero ipinagtataka ni Kate kung bakit nagbago na siya. Pagkalipas ng ilang buwan, binigyan ulit siya ni Dave ng bulaklak pero hindi na masaya si Kate. Siguro dahil gusto niya nang kumawala dahil sa mga away nila. At sa ilang beses nga na pag-away nila, may nabuo ng desisyon si Kate, makikipaghiwalay na siya. Hindi niya lang alam kung paano. Pakiramdam ni Kate hindi na siya masaya. Parang hindi na niya mahal si Dave. Gusto niya nang makawala at magkaroon ng peace of mind. Siguro natakpan na ng takot ang pagmamahal niya kaya pakiramdam niya hindi niya na ito mahal. Pinadalhan ulit siya ng card ni Dave na may kalakip na sulat, Ever dearest Kate, I wish hindi magbabago ang pagtingin mo sa akin. Remember that wherever you go and whatever you do, you will always in my mind and in my heart, no matter what happens. But there's one thing I can say. You don't know how much I care for you. You don't know how much I love you. I love you very much. Still hoping for. Naipon na nga ang sulat ni Dave kay Kate habang nasa bakasyon ito. Naramdaman na rin siguro ni Dave na may problema na sa kanilang relasyon. Ever dearest Kate, ever since you went away, I miss you, I'm longing for you. Pa, let's be the same again as when we started. Alam kong mahirap nang ibalik pa ang dating masayang nakaraan. Pa, I have more special memories of many special joys. Because I have found you, my dearest. Kate, sometimes you meet a person who's sincere and loyal and so very mabait like you, and I found that special person on the day that I found you, and I love you. I still treasure you and our togetherness till the end of time, till eternity. Dave. At habang sa bakasyon siya para makapag-relax at makapag-isip ay araw-araw pala siyang sinusulatan nito. Dearest Kate, I am writing and waiting you today to say how much I love you, how much I miss you since you went for your vacation. I love you very much that deep in my heart you are the one I adore. Maaga akong nagising. I turned on the radio. Nakahiga ako dito sa labas, listening to my favorite love songs. All of a sudden, my heart and my memories start singing and remembering. The sweetest memories since we started. Eternal flame, sometimes when we touch. Hard to say I'm sorry. Of all the things, what matters most? Something new in my life. Just once, suddenly, if I should love again. I'll never love this way again if I sing you a love song. Tonight I celebrate my love for you, more than you'll ever know. In your eyes, just tell me you love me. You are the love of my life. Maybe this time it might be you. We're all alone, wonderful tonight. Love hurts, ocean deep. You. These songs are heartily dedicated to you at ang mga kantang, ito mari magpalalan sa'yo na ako'y nagmamahal. Magmamahal sa'yo ng tapat at panghabang buhay. Hanggang isang araw ay nag-away na naman sila at yun na ang turning point para kay Kate. Tama na. Hindi na healthy na magsama pa sila. Kailangan niya nang kumawala. Na kahit masakit para kay Kate ay ginawa niya na ang tamang desisyon. Kinabukasan hindi pumasok sa trabaho si Kate after nilang mag-away. Kaya nung sumunod na araw nagulat siya, Kate, may dinaramdam ka ba? Ang tanong ng kaniyang katrabaho. Bakit? Sagot nito, mukha ka kasing may problema, sagot nito. Hindi akalain ni Kate na mapapansin ng katrabaho niya na matamlay. Siya wala naman siyang kinukwentuhan kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw ay nag-text ang kaibigan ni Dave. Baka may mangyari kay Dave pag hindi mo siya binalikan. Baka kung ano ang gagawin niya. Nabinasa lang lahat ni Kate ang mga text. Nito at hindi na sinagot. Sa totoo lang kinakabahan din si Kate sa maaring gawin ni Dave. Pero buo na ang desisyon niya. Pinagdasal niya na lang na walang gawin sa sarili si Dave. Ever dearest honey Kate, igagalang ko ang pasya mo sa paghihiwalay. Natin sana matagpuan mo ang lubos na kaligayahan at pagmamahal na walang hanggan sa mga darating na panahon. Salamat sa lahat at napunan mo ang pagkatao ko. Sana matagpuan mo ang tunay na magmamahal sa'yo. Mahal na mahal kita. Thank you for the sweetest, even the worst. Memories. Dave, at kahit si Kate nga ang nakipaghiwalay ay dinamdam niya rin ito. Nasasaktan rin siya pero ginawa niya lang ang tama. Basta ang alam niya gusto niya nang makawala. Kahit ilang beses pa itong pumunta sa bahay nila ay buo na ang desisyon ni Kate. Pinilit niyang mag-move on at kalimutan si Dave. Sa kanilang paghihiwalay ay gumawa ng sulat si Kate na hindi niya naman naibigay kay Dave.
lahat ng gusto niyang sabihin, ay sinabi niya sa sulat, "Salamat sa pagmamahal na ipinadama mo. Siguro wala nang makakapantay sa pagmamahal na ipinakita at ipinadama mo sa akin. Salamat din sa paggalang at respeto mo sa akin." We shared everything, joys, tears, sadness, laughters, and sweet moments together. That's why thank you for those golden memories. For 3 years of our relationship, mas marami akong magagandang alaala na hindi ko makakalimutan. Siguro hanggang dito na lang ang relasyon natin. Nakatadhana rin siguro na maghihiwalay tayo. Kaya't magpasalamat na rin tayo at minsan pinagtagpo tayo, nagmahalan at nagkaintindihan. Nanaramdaman natin ang totoong pagmamahal sa isa't isa, isang wagas na pag-ibig. Dave, ikaw pa rin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ang pagmamahal mo ang palagi sa akin alaala. Thank you very much sa iyong wagas na pagmamahal. Thanks for everything. For your love, concern, and understanding. Thanks for those sweet moments, for your kisses and hugs. Palagi pa rin kitang maaalala. My love will always be there. Take care. Simula nga nung araw na naghiwalay sila ni Dave ay nasanay na rin siya na wala ito sa tabi niya. Never siyang nakaramdam ng galit kay Dave. Siguro dahil minahal siya nito ng sobra. After 1 year, nag-text sa kanya si Dave. Sinabi niya na magkita sila sa mall. Nakita niya si Dave na nakatayo sa harapan ng mall at nilapitan niya ito. Ano bang nangyari sa atin? Tanong ni Dave na sinagot naman ni Kate. Wag na nating pag-usapan yon, ani Kate. Habang magkatabi silang nag-uusap. Napaisip si Kate, ba't hindi niya alam ang nangyari? Para hindi na sila ulit mag-away ay umiwas na si Kate na pag-usapan pa ang mga nangyari. Pumupunta pa rin ako sa inyo, pero doon lang ako sa malayo nagbabaka sakali na makita ka, pero hindi kita nakikita. Kwento ni Dave. Ba't hindi man lang kita nakita? Sagot naman ni Kate. Dahil nga lumipat na rin sila Kate ng matitirhan, ay mahigit 1 oras rin ang biyahe papunta kina Kate. Kinabukasan pumunta si Dave sa bahay nila at yun na ang huli nilang pagkikita, huling halik at huling yakap. Simula noon wala na ulit silang communication. Patuloy ang buhay ni Kate na wala na sa buhay niya si Dave. Na kahit wala na ito sa buhay niya, ay nasa puso niya lang ito palagi. After 1 year, biglang may tumawag kay Kate. "Hello, sino to?" Sabi sa kabilang linya. "Hindi mo na ako kilala," sagot nito. "Sino nga to?" Ang hindi pa ring makilalang boses ni Kate. "Si Dave to," sagot niya. Na ikinagulat na naalala ulit siya ni Dave pagkalipas ng mahigit 1 taon. "Attend ka sa graduation ko sa pagkasundalo," sabi nito. Natigilan at napaisip si Kate. Sabay sagot na hindi ako pwede. May pasok ako na naramdaman niya ang pagtamlay ng boses sa kabilang linya. "Sige, ang lola ko na lang," sabay baba ng sipi nito. Na sobrang ikinalungkot ni Kate kasi alam niya na mahal pa rin niya si Dave pero pinigilan niya lang ang nararamdaman niya. Iyak nang iyak si Kate ng oras na yon kasi alam niya na nasaktan na naman niya si Dave at nasasaktan rin siya ng sobra. Pero pinanindigan niya ang desisyon niya na kahit wala pa rin siyang boyfriend, ay mas pinili pa rin niyang hindi makipagkita kay Dave. Patuloy ulit ang buhay para kay Kate pero hindi nawawala sa puso't isip niya si Dave. Mahal na mahal pa rin niya ito. Pagkalipas ulit ng 1 taon, "Hello, sino to?" Sagot ni Kate. "Musta ka na?" Si Dave to na ikinagulat ulit ni Kate dahil mahigit 1 taon na ulit ang lumipas. Nagkaroon na rin siya ng BF pero naghiwalay na rin sila. "Punta ka dito sa Palawan, dito ako na-assign." Sagot ko ang pamasahe mo, na ikinagulat rin ni Kate at napaisip. Sundalo na talaga siya. Pero katulad nung dati hindi rin pumayag si Kate. "Ano nga pala ang ginagawa mo dyan?" "Ito palakad-lakad," sagot naman ni Dave. At dahil nga tinatawagan pa rin siya ni Dave ay minsan natanong niya ito. "Dave, ba't sa ilang taon ng paghihiwalay natin, bakit ako pa rin?" Tanong ni Kate. "Hinahanap-hanap kasi kita," sagot nito. Ganun din naman si Kate, hinahanap-hanap niya pa rin si Dave. "Swerte ng mapapangasawa mo," ani Dave. Na hindi alam ni Kate kung ba't nasabi yun ni Dave kahit ang ilang ex niya ay nasabi rin ito sa kanya. Mahal na mahal pa rin niya si Dave, nasasaktan rin siya kahit siya ang nang-iwan. Hindi pala lahat ng nang-iiwan ay hindi nasasaktan. Mas nasasaktan pala sila dahil ang taong mahal nila ay kailangan nilang bitawan. At dahil sa paulit-ulit na pagbalik ni Dave kay Kate ay paulit-ulit din ang pain na nararamdaman ni Kate na kahit mahal na mahal pa rin niya. Ito ay mas pinili niyang piliin ang sakit na nararamdaman. At kahit ilang beses itong bumalik sa buhay niya, ay mas pinili niya pa rin na mag-isa. Minsan nagulat na lang si Kate na 13 missed calls ito sa kanya na hindi agad nasagot ni Kate. Wala pa ring pagbabago si Dave ani Kate sa sarili. Matiyaga pa rin ito. After 2 years nga ng paghiwalay nila ni Dave ay nagkaroon ng BF si Kate, pero tumagal lang ng 1 taon. Ay yung iba mga flings or buwan lang ang itinagal. Minahal niya naman ang nakarelasyon niya.
Pero hindi pa rin napantayan ang pagmamahal niya kay Dave. Siguro dahil sobrang minahal niya ito at ganun din si Dave. Pakiramdam ni Kate she was lost nung nawala na si Dave sa buhay niya. At kahit nagkaroon siya ng mga relasyon na panandalian, lang ay si Dave pa rin ang nasa puso at isip niya. Dave, mahal na mahal pa rin kita. Pero hanggang doon na lang yon. Isipin mo na kahit malayo ako may taong nagmamahal, sa'yo at ako yon. Ang huling mensahe ni Kate kay Dave. Tinatawagan pa rin siya ni Dave hanggang mapiyuki ang SIM niya kaya tuluyan na silang nawalan ng communication. Lumipas ang maraming taon. Marami nang nangyari sa buhay nila na hindi kasama ang isa't isa. Sa puso at isip ni Kate ay lagi pa rin si Dave sa kanyang alaala. Minsan namamalayan niya na lang na nangingilid, na ang luha niya sa tuwing maalala niya si Dave. Ang lalaking nagparanas sa kanya kung paano magmahal at mahalin ng sobra. Ilang dekada na rin ang lumipas, may sarili na ring pamilya si Kate at ganun din si Dave. Pero mananatili pa rin sa puso't isip niya ito. Masaya siya na naging parte ng buhay niya si Dave na kahit nakalimutan na siya nito. At kahit stranger na siya sa paningin ni Dave, mananatili pa rin ito sa kanyang puso at alaala. Dahil minsan sila ay naging best friend bago nagmahalan ng sobra. Siguro mapapaisip kayo kung ba't ayaw na talaga ni Kate kahit ilang beses bumabalik sa kanya si Dave at kahit mahal na mahal pa rin niya ito. Kasi mas pinili niya ang sarili niya at peace of mind. Ito ang mensahe ni Kate para kay Dave. I still remember those late-night talks on the rooftop. The way the sky felt closer when you were next to me. I remember us talking in front of the house. That even though we don't talk about anything, we're sitting beside each other, never wanting the moment to end. Walking through the alley and then kissing each other. You picking me up after work, dropping me off. And I felt safe while holding you as we walked. The way you made the ordinary feel special. It wasn't just routine, it was care. It was love in the smallest, most meaningful ways. We had so many sweet, simple moments. We lived like the world paused just for us sometimes. And our world revolves around each other. That's why I loved you so much. And for the first time, I experienced loving someone too much and being loved too much. I don't think I've ever stopped loving you. But I was afraid. Afraid that no matter how strong our love was, we would fall into the same patterns, the same fights that left both of us wounded and weary. And even though you came back again and again, and my heart ached to say yes, I was afraid. Afraid that if we tried again, we'd fall into the same cycle of pain, of fights that tore us down no matter how much we tried to love each other back to wholeness. And each time it tore me apart to say no, but I chose peace over the chance of repeating the pain. I chose to walk away from the person I loved, because I didn't know how to keep us without breaking again. So I let go, not because I didn't love you, but because I didn't want us to go through that pain again. I wanted peace, even if it meant walking away from the one I loved most. Sorry for leaving you. Don't think it was easy for me. It doesn't mean I didn't love you. It doesn't mean I didn't cry over you. I guess I thought I was doing the right thing. But in the process, I lost a piece of myself too. I thought walking away was the right thing at the time. But I've missed you more than I ever admitted, even to myself. There were nights I cried quietly. I've missed you in quiet ways, in the silence at night, in the little things that reminded me of us. Leaving you was one of the hardest decisions I've ever made, and for a long time I carried the pain of that choice. I suffered in silence, and I guess a part of me still does. I still carry our memories, tucked away in a quiet place in my heart. I hope you found the happiness and calm we couldn't give each other back. You were such a huge part of my life, and in many ways you still are. You'll always be someone I loved so deeply, and maybe a part of me always will. Like you had said, till eternity, Kate. Please like and subscribe. Hit the notification bell for more videos. Thank you,